Paano nga ba aasahan ng bayan ang kabataan kung ang ilan sa kanila maagang namulat sa pagbabanat ng buto? Dito sa tabi ng fishport sa Market 3 sa bayan ng Navotas City, kung saan marami nagtatrabaho sa murang edad, nakilala namin ang magkapatid na si Kenneth at si Gleno o mas kilalang bilang Bilog. Mga batang may musmus na katawan, ngunit di mo akalain na sumasabak na sa paghahanap buhay. Bakit kayo lumulusong dito? Siyempre po, para madagdag sa makakain po pera mga naman. kapatid ko sa bahay. Para makadagdag ipon din po. Ano yung nakukuha nyo? Mga tao po, tsaka kaya isda. Nasa loobo po namin yung bangka. Mga marieta. Bakit? Siyempre Para po, po mabigyan kami isda, para po tumulong kami. Ibebenta nyo yun? opo. Anong oras kayo lumulusong? Alas Plus 3 stress po. po, di kaya alas 4. Gumigising kayo ng maaga? Opo. Opo. Hanggang anong oras kayo dito? Hanggang Depende alas- po pagka wala pa po kita. Kapag walang kita, Hanggang nga puno kami. Nagsimulang lumusong si Bilog at si Kenneth nang tumigil sila sa pag-aaral dahil sa sunod-sunod na suliranin. Manaw ang kanilang haligi ng tahanan at pagkatapos ng mga ilang linggo, nasunog ang kanilang tirahan. anong ginagawa mo? Nabutan namin si Kenneth na naghihimay ng mga lumot at bato na nakatigit sa mga tahong na walang anumang kagamitan kundi ang kanyang munting kamay. Papasok pa po sa loob. Dali natin magana. Habang si Bilog naman ay nakakuha at nakahingi ng mga tirang isda galing sa banyera, kasama ang kanilang nakakabatang kapatid na si Ace. Yung, pumunta dito? Para kasi makakuha kami ng isda tsaka tahong. Dito. Okay. Hindi po. Ngayon napipil ko po sa mga anak ko, takot. Takot kasi dagat po yung sinusuungan nila sa lubong sa mga bangka para mangingi ng ulam. Talaga, nangangamba po talaga ako. Kahit ayaw kong pumayag, hindi ko rin po sila mapilit kasi gusto nila para ko makakain kami. Mahigit 3 milyong minor de edad ang kumakayod sa Pilipinas, indikasyon ng paglala ng kahirapan sa bansa. Maraming batas ang nangangalaga sa karapatan ng mga musmos, tulad ng Republic Act 7658 na nagbabawal sa pagtatrabaho ng mga batang edad 15 anyos pababa, at Republic Act 7610 o Special Protection of Child Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Pero sapat ba ang mga ito? If you are engaged in child labor, chances are you're also missing out in school. So psychologically, when you miss school, you missed a great opportunity for you to develop as a person. Yung pagiging social being mo mawawala. Pagtagal, you will feel less worthy. Yung self-worth or self-esteem ng bata, mas bababa yan. Bakit? Kasi yung ibang bata, ganito yung kaya nilang gawin. Ako, hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila. Parents should always take responsibility. Hindi naman kasalanan ng bata na pinanganak siya. Okay. So dapat yung parent ang manguna, hindi nila dapat pinapasok dyan yung sa sitwasyon na yan yung bata. Anong pangarap niyo sa buhay? Po. Pangarap ko po maging piloto. Bakit gusto mo maging piloto? Para po makatulong sa mama ko. Matayo po namin bahay namin po na maayos. Sabi sa isang kanta, ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Karapatan na mag-aral, maglaro, mabigyan ng pangalan, at maging malaya. Pero ligtas nga ba sila sa kapahamakan at karahasan ng lipunan? Ako si Hana Lim, pamantasan ng Silangan, Caloocan.